Po mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon kung saan man po kayo ngayon, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan, mga OFW na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Ito po si Ken Garcia na nagsasabing mapagmatsyag, mapagpanulit, mapagmasid para hindi po tayo maloko at mapeke ng inyong kapwa Pilipino, lalo na mga DDS. So ngayon po mga kababayan, meron lang po tayong reaksyonan patungkol dito sa isang GMA News newscaster na si Maris Umali patungkol kay Midial Dia. Kung naalala nyo po mga kababayan, si Midial Dia po, no? Si Midial Dia ay sinugod sa ospital. Ngunit ganito po kasi ang nangyayari. Meron kasing conversation or usapan itong si Maris Umali at yung kanyang katabi. Marami kasi mga magkakatabi kasi na nagla-live at nakatutok doon sa ambulansya na sumundo kay Midial Dia. Kung naalala ninyo, di ba, na hospital si Midial Dia, ayan, nakatutok po dyan yung mga camera ng mga reporter at yung mga Filipino supporters ni Digong, mga DDS na bobo. Oo, so nandoon. Ngayon, merong sinabi itong si Maris Umali na kung saan sabi niya, nakita mo ba yung mata ng matanda? O, mata daw ni Midial Dia. Nung tinignan daw niya, nakadilat ang mata, pero nung lumapit daw siya biglang pumikit. So, merong ibig sabihin nito merong, kumbaga parang drama-drama lang. Drama-drama lang ba yung pagka-hospital ni Midial Dia? So, ito po yung conversation, no? Iparinig ko po sa inyo, intindihin nyo na lang po at itra-translate ko naman po. So, ito. Kaya baka pinaka-capture mo yung sinasabi namin. Hindi. Ate, sorry, nakalive ako. Ako po ipakarin yung mami lang dito. So, ayun nga, sa mga hindi po nakakaintindi, according po dito sa, ano na to, according po dyan, no, nag-usap po si Maris Umali at saka yung cameraman. No, nasabi niya, sabi niya dito, nakita mo ba yung matanda? Sabi niya kay Midial Dia bago nilagay sa ambulansya. Nakaupo pa lang sa wheelchair. Na kung saan, habang malayo pa, nadilat daw ang mata. Ngayon, nung paglapit daw ng mga media, lalong-lalo na, siyempre, si Maris Umali, ilang araw to nandoon. No? So, siyempre, nakilala ito ni Midial Dia, kung sino-sino, mga marami, may News 5, GMA, ABS-CBN. So, nung paglapit daw ng media sa kanya, bigla daw pumikit ang mata. Na kung saan, nung nasa wheelchair, nakadilat naman daw, nakangiti-ngiti pa. Nung nilapitan daw media, bigla daw, gumano na daw. Kaya sabi ni Maris Umali, nakita mo ba yung matanda? Napansin mo ba? Nung malayo tayo, dilat ang mata. Nung paglapit ko, biglang nakapikit-pikit na. Oo. So, ngayon, sabi nga ni Maris Umali, dito sa katabi niya, na mga nakaano, "Uy kuya, baka ni-record mo yung pinag-usapan namin ha." Sabi naman nung nakatabi, "Hindi Tapos sabi naman nung isa, sorry, naka-live ako." So, actually, kaya narinig itong boses na to. Actually, siguro itong naka-live na una, tapos si Maris Umali na sa likod niya. So, narinig po ang boses na kung saan, mga kababayan, ay parang binulgar ni Maris Umali yung drama. Actually, hindi naman po, actually, katulad sa akin, bilang isang content creator, bilang isang vlogger, bilang isang nagkukomento din sa mga pangyayari. Minsan kasi, ganyan talaga ang nangyayari. Minsan may mga ganong senaryo. Bakit? Para mapansin ka ng taong bayan at para ma-expose, no? Or para ma-gathered, no? At kumbaga parang, di ba? Gagawa ka ng paraan. Kasi syempre, nakatutok sa'yo, alam mo sa sarili mo at alam niya sa sarili ni Midial Dia na maraming tao nanonood sa kanya. Para hanap simpatya ba? Alam mo, ang mga DDS, alam nyo actually ang mga Duterte, gano'n naman talaga ang ginagawa nila ngayon, hanap simpatya. Bawat utot nila, bawat tinga na lumalabas ang ngipin nila, bawat buga ng kanilang sinasabi, kailangan merong napapansin. Kailangan naaano sa tao. Oo, kasi which is, gano'n naman talaga, sasabihin, para kaawaan ba? Alam mo sa totoo lang, sa madaling salita, gano'n naman ang purpose. Diba? Para kaawaan. Bakit?
Kasi pag nakita ng taong bayan, grabe naman to si Medial D, grabe ka supporter talaga ni Tatay Digong, ganyan-ganyan. Hindi talaga iniiwan si Tatay Digong sa hirap at sa ginhawa, kahit na hospital na, kahit inatake na. May mga ganong senaryo, mga kababayan, may mga ganong pangyayari. Kaya, actually, para sa akin, tama lang naman si Maris. Opinion ni Maris yun, at mismo, hindi tayo pwede manghusga kay Maris Umali, hindi natin siya pwedeng i-bash. Bakit? Kasi nandun siya sa pangyayari. Nakikita niya at mismong nalapitan niya. Tayo, we are only commenting at we are only making our own, 'di ba, comment, and then nagre-react, making our own reactions. 'Di ba? So, much better siguro mas paniwalaan natin yung taong nandun kaysa sa atin. Kasi actually, si Maris Umali, may right siyang mag-react kasi nakikita niya. Andun siya sa pangyayari. Mismo kaharap niya. Mismo napansin niya. So, may right siyang mag-react. Diba? Kaysa naman sa atin, na ibabash agad natin siya, re-reactionan agad natin at sabihin, bastos itong reporter na to, fake news ito, bias ito. Diba? At kung nakita nyo naman, mga kababayan, na kung paano nila iwas-iwasan si Maris Umali, simula nung kumalat itong video na to, na kung saan nag-react si Maris Umali patungkol kay Medial Dia, ay iniiwasan na. Oo, tignan nyo ha, Maris Umali. Iniiwasan na ng kampo ni Duterte. Ayan Ayan, sinabihan nilang bias. Diba? Ayan bias daw, bayaran daw. Diba? Ngayon, sa tingin ninyo mga kababayan, sino ang bastos? Yung si Maris na nakita niya na actually kaharap niya si Medial Dia na nung malayo pa daw siya, nakadilat naman ang mata, okay naman. Nung malapit na siya, bigla daw pumikit at naghihina-hina daw ang style. So, ngayon, nung kumalat ito, yung video na ito, yung mga DDS na bobo tanga-tanga, na sila ang totoong bastos. Bakit? Kasi ang sabi nila, nag-react lang si Maris Umali, ang caption ng video ay bastos daw ang reporter ng GMA. Bias daw at bayaran. So ngayon mga kababayan, sino ang bastos? Si reporter Maris Umali ba ng GMA or itong mga DDS? Tignan nyo. Bayaran daw. Bias daw, bayaran, bias, bayaran, bias. Actually, kayo mga DDS, lagi ninyong sinasabi bayaran. Kapag may napansin ang mga reporter, lalo kami mga vlogger na antay kay Duterte, pag may nakita kaming mali, tanggapin ninyo na may mali. Kasi hindi nyo rin masasabi na bias kami at hindi nyo rin masasabing bayaran kami at hindi, higit sa lahat, hindi nyo masasabi na fake news kami kasi may mga ebidensya kami. Katulad ngayon sa content kong ito, sasabihin ninyo kinakampihan ko si Maris Umali bilang isang mamamahayag. Hindi po basta-basta ang trabaho ng mga reporter. Katulad din yan sa amin mga vlogger. Pangalan namin ang nakasalalay dito. Pag nagkamali kami ng balita, may possibility makakasuhan kami. So, ako naman, bilang isang content creator, bilang isang vlogger, hindi ko kinakampihan si Maris Umali. Dinadaan ko lang at nire-reactionan ko lang at nagkomento lang ako kung ano yung tama. Bakit? Hindi nyo pwedeng sigaw-sigawan yung isang tao. Katulad kay Maris Umali. Bakit? Sasabihin ninyo na bias, bayaran, bastos. Totoo namang nakikita niya, may ebidensya siya. Kayo nagre-react lang kayo at wala kayo doon sa pangyayari na nandun siya. Maliban na lang kung katabi ka, kasama siya, di ba? Makakapag-react ka. Siya mismo nakakakita. Siya mismo nandoon. So, may karapatan siyang mag-react. Tanggapin nyo kasi mga DDS, na mga supporter ni Digong na bobo, tanga-tanga, inutil, lampas lupa, pangit, mga mahihirap. Tanggapin nyo kasi kung ano yung totoo na nakita ni Maris. Hindi yung sigaw-sigawan nyo at hindi ibabash ninyo. Siya kasi nakikita, kayo nagko-comment lang kayo, nakikireact lang kayo, tapos kayo na yung tama. Mas kung ako sa akin mas papanigan ko si Maris, hindi ko siya ipagtanggol, mas papanigan ko yung side niya kasi siya mismo nandun, on that day and on that time. Siya witness. Kayo nagko-comment lang kayo, tapos sabihin nyo bastos, sabihin nyo bias. Magkaiba kasi yung nakita mong actual kaysa narinig mo lang
sa social media. Kaya, so yun lang, mga kababayan. Kayo kasi mga feeling victim kayo agad eh. Pumipikit-pikit lang naman kasi para makuha ang simpatya ng tao, para kaawaan. Which is totoo naman. Kaya, dati, ABS-CBN, ginaganyan din ninyo. Kaya, pero kung makapanood kayo ng mga palabas ng ABS-CBN, ay, nako. So yun lang, mga kababayan. No? See you next vlog. God first. Thank you.